Sa hinaharap isang krisis ang kumalat sa Europa at ang mga tao ay nagkukulang sa mga pangunahing pangangailangan at ang mga gobyerno ay nagsimulang bumagsak nang ang isang totalitarian na rehimen ang nagpasyang pumalit. Una nilang pinapatay ang mga matatanda, at pagkatapos ay pinupuntirya nila ang mga buntis na kababaihan at mga bata. Ang ilan bansa tulad ng Ireland, Iceland at Norway ay nagawang pigilan ang massacre at lumaban sa rehimen kaya napakaraming tao ang tumatakas upang magtungo sa mga bansang yon. At isang gabi isang smuggler ang nagdala sa kanila sa lokal na daungan kung saan tumakbo sila sa gitna ng mga container upang humanap ng daan para makatakas at nang hamarang ang isang aso sa kanilang daanan. Kinuha nila ang ibang direksyon at maingat na nagtago sa mga ilaw ng helicopter at naririnig nila ang mga pulis na inaaresto ang ilan sa mga tumatakas ngunit nagawa nila itong takasan at nakakita ng isa pang smuggler na humihiling ng mas maraming pera. Malaki na ang nagastos ng mag-asawa kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ibigay ang kanilang wedding ring at pagkatapos ang dalawa ay pumasok sa likod ng isang truck kasama ang grupo ng kababaihan na tumatakas din kasama ang kanilang mga anak at isang aso. Tinanggal ni Mia ang benda na nagtatago sa kanyang tiyan at nag-aalala dahil matagal na niyang hindi nararamdaman ang paggalaw ng sanggol. Gayunpaman sinabi ni Nico kung saan ito hahanapin ang lugar ng paa ng sanggol dahil doon palaging sumisipa ang bata. Binigyan din siya nito ng sneakers na itinago nito upang makakakain sila pagdating nila sa Ireland bilang munting pagdiriwang. At matapos na gamitin ng isa ang isang drill para butasin ng truck at hayaan na pumasok ang nakita ni Mia ang iba pang bata at nakonsensya dahil iniwan nila ni Nico ang kanilang unang anak ngunit pinaalala ni Nico na kinuha ito ng mga sundalo kaya ibig sabihin na patay na ito. At matapos ang ilang oras ng paglalakbay huminto ang truck upang kumuha ng higit pang refugee at mabilis na sumugod ang mga tao sa loob at napuno ang container. Kaya inanunsyo ng smuggler na hahatiin nila ang grupo sa dalawa at iniwan ang mga babae at bata at ang mga lalaki ay lilipat sa kabilang sasakyan. Sinubukan ni Nico na ipaliwanag na nasa loob na siya ng truck kasama ang kanyang asawa ngunit hindi siya pinansin at itinapon palabas. Isinara ang pinto at kailangan sumilip ni Mia sa isang butas kung paano nawala ang kanyang asawa kaya ginamit nito ang kanyang telepono para makipag-ugnayan sa kanya. Sinabihan siya ni Nico na huwag mag-alala dahil ang truck ay patungo sa kaparehong direksyon at muli silang magkikita at sa ngayon kailangan nitong magtipid ng baterya at bantayan ang kanilang mga gamit. At habang patuloy silang naglalakbay sumilip si Mia sa labas sa pamamagitan ng butas at nabagabag sa karahasan at pinapatay ng mga sundalo ang ilan ng walang awa at dinadala ang babae sa kulungan na parang mga hayop. At kalaunan ng truck ay huminto sa isang checkpoint at lahat ng kababaihan ay nagmadaling magtago sa likod. Nagpakita ang driver ng papel upang ipakita ang ihahatid nitong kargamento ngunit ang mga sundalo ay binuksan ang truck upang suriin ang loob at sa una nakita nila ang ilang kahon dahil ang mga refugee ay nagtatago sa likod ng isang peking pader. Gayunpaman naghinala ang pinuno at pinadala ang isa sa kanyang tauhan at hiniling na suriin itong mabuti at bumaril sa gilid ng pader at nang makita ang pagkakaiba sa distansya. Napagtanto ng pinuno na mayroon itong hidden compartment kaya't pumasok ito sa loob kasama ang kanyang tauhan at hiniling sa mga babae na lumabas at dahil sa takot umakyat si Mia sa ibabaw ng crates bago binuksan ng isa sa mga babae ang peking pader. Mabilis ito binaril ng pinuno at ang iba pang sundalo ay nagpaputok upang patayin ang buong grupo habang nakita ni Mia ang buong pangyayari. At pagkatapos ang tanging nakaligtas ay ang aso at isang bata mabilis na tumakbo ang aso ngunit tinapos din ng mga sundalo ang bata. At matapos na umalis umiyak si Mia at nagpadala ng mensahe sa kanyang asawa at sinabihan niya itong magtago. At lumipas ang ilang oras narating ng truck ang isa pang daungan at ang container ay inilipat upang dalhin sa isang barko. Sinubukan ni Mia na tawagan ang kanyang asawa ngunit hindi ito sinagot ni Nico kaya nag-iwan na lamang ito ng mensahe at sinabing papunta na ito sa barko. At lumipas ang ilang oras nagising si Mia nang magsimulang manginig ang container at sa mga butas nakikita nito ang mandaragat na tumatakbo dahil sa isang malakas na bagyo. Nagsimulang sumigaw si Mia para sa tulong habang nagpapagulong-gulong dahilan upang masaktan ito. At lumipas ang ilang saglit nagising ulit si Mia at natuklasan na ang tubig ay nakapasok sa loob ng container sa pamamagitan ng butas at nang tumingin ito sa labas na pagtanto nito na lumubog ang barko at ngayon lahat ng container kasama ang kanya ay lumulutang sa gitna ng karagatan.
Nagsimula itong magpanik at sinubukan na tawagan si Nico ngunit ang kanyang telepono ay nasira at pagkatapos ay sinubukan nito ang isa pang telepono na dinala niya ngunit hindi niya alam ang password upang mabuksan ito. At matapos na suriin kung maayos ang sanggol napansin ni Mia na patuloy pumapasok ang tubig sa lalagyan kaya sinimulan nitong buksan ang mga crates para maghanap ng magagamit. At sa kasamaang palad mayroon lang mga bagay tulad ng plastic na lalagyan, telebisyon at mga earbuds. Nakita rin ito ang mga hoodies at nagsuot ng isa. At pagkatapos na maghanap nagsimula nitong pulutin ang mga bagay na nahulog sa kanyang bag kasama ang isang tape at isang Swiss Army na kutsilyo. At pagkatapos na maglagay ng tape sa mga butas upang pabagalin ang tubig nakita ni Mia ang kanyang diary at nakaramdam ng ginhawa nang makita ang litrato ng kanyang pamilya. Nang bigla itong nakarinig ng pagsigaw at tumingin sa butas at napansin ang isang container na dahan-dahan lumubog kasama ang mga tao sa loob. Isang desperadong Mia ang nagsimulang isiga ang pangalan ni Nico at inilagay ang kanyang SIM card sa isang telepono ngunit hindi sinagot ni Nico at tuluyan lumubog ang container kaya si Mia ay nagkaroon ng breakdown. At sa sumunod na ilang oras sinusubukan ni Mia ang telepono at kinuha nito ang isang kutsilyo dahil naisip nitong tapusin na ang mga bagay-bagay ngunit bigla nitong naramdaman ang paggalaw ng sanggol. Nagpasya si Mia na mabuhay para sa bata at nagpasya matulog habang narinig nito ang mga balyena na tila kumakanta sa labas. Makalipas ang ilang sandali napansin ni Mia ang isang nakasabit na crate na umuuga at umalis sa daan bago ito mahulog. Gayunpaman naging sanhi ito mapuno ng tubig ang container ng napakabilis at sa mga oras na malulunod na ito bigla itong nagising at napagtanto na isa lamang itong bangungot. At nadiskubre nito na natanggal ang tape at ang tubig ay tumataas kaya itinulak nito ang isang crate sa ilalim ng nakasabit at binitawan gamit ang kanyang kutsilyo at nahulog ang mas maraming plastic na lalagyan. Sa una ay nadismaya ito ngunit nagbigay ito sa kanya ng ideya, tinanggal nito ang goma at ginamit ito upang takpan ang mga mas mababang butas pagkatapos ay kumuha siya ng hose mula sa isang crate at inilagay ito sa isa pang butas upang mailabas ang tubig sa pamamagitan nito. Inilipat din niya ang dalawang crate sa pader upang magkaroon siya ng mahihigaan at minarkahan ang level ng tubig gamit ang mga tape at binibilang ang mga araw hanggang umabot ito sa limitasyon. At pagkatapos nasubukan muli ang telepono naglagay si Mia ng ilang wire mula sa earbud at isinabat ang mga litrato mula sa kanyang diary upang patuyuin ang mga ito. Pagkatapos ay sinuri nito ang kanyang mga supply at tiniyak na may sapat itong rasyon ng pagkain at natuklasan din niya na gumagana pa ang drill at lighter na dala ng ibang tao. Nang biglang nakatanggap ang kanyang telepono ng isang hindi kilalang numero at mabilis na sinagot ni Mia ang tawag at nalaman na si Nico. Hindi niya ito nasagot noon dahil namatay ang baterya at buhay pa ito dahil niloko sila ng driver sa halip na dalhin sa daungan at iniwan ito ang grupo sa labas ng lungsod. Sinabi ni Mia kung ano ang nangyari sa kanya at nangako si Nico na ililigtas niya ito ngunit sa ngayon kailangan niyang magpatuloy na magtipid sa baterya at mabuhay para sa kanilang anak. Nang biglang nakaramdam si Mia ng paninikip at nakiusap sa sanggol na maghintay pa ng kaonti. Habang napansin nito ang isang bagyo na papalapit at nakaramdam ng muling pananakit sa kanyang tiyan. At hindi nagtagal ang bagyo ay nagpayanig sa container at ang sanggol ay palabas na sa kanyang tiyan. Napasigaw si Mia sa labis na sakit habang ang tubig ay nagsimulang pumasok sa loob ng container at tumunog ang kanyang telepono ngunit nadulas ito sa kanyang kamay nang sinubukan niya itong sagutin. At dahil walang ibang pagpipilian hinubad ni Mia ang kanyang damit at isinabad sa crate habang nakatayo ito at isinilang ang sanggol sa tubig. Nakapalupot ang pusod sa leeg ng sanggol ngunit mabilis itong tinanggal ni Mia at tinapak ang likod ng sanggol hanggang sa umiyak ito. Pagkatapos umakyat si Mia sa itaas ng crate at binantayan ang bata at naghihintay na dumaan ang bagyo. At sa sumunod na umaga naramdaman ni Mia ang paglabas ng inunan sa kanyang katawan at inilagay ito sa isang plastik na lalagyan pagkatapos ay inayos nito ang lugar hanggat kaya niya at inilagay ang sanggol sa isang maliit na kahon habang inaayos nito ang ilang gamit. Kumain ito ng kaunting pagkain mula sa isang lata ngunit nasira ng tubig ang telepono niya at mas pinalala pa ito dahil ang sanggol ay hindi tumitigil sa pag-iyak at sinubukan niya itong pasusuhin ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang marinig ni Mia ang tunog ng langit-ngit sa lalagyan nakakuha ito ng ideya ginamit nito ang drill at nagsimulang gumawa ng butas sa kisame umaasang makagawa ng isang parisukat na magpapalabas sa kanya.
Gayunpaman ang ingay ay nagpaiyak sa sanggol at sinubukan niya itong patahimikin ngunit kahit ang pagkanta ni Mia ay walang bisa at sumigaw sa kawawang bata at nang napagtanto nito ang ginawa niya mabilis itong humingi ng paumanhin sa sanggol. At kalaunan naramdaman ni Mia na tumutugon ang kanyang dibdib at sinubukan muli pasusuhin ang sanggol at sa pagkakataon na ito lumabas ang gatas at sa wakas kumain na ang sanggol. At nang magsimulang mapagod hindi mapigilan ni Mia ang kanyang sarili na kainin lahat ng pagkain na mayroon siya pagkatapos ay bumalik ito sa pagbutas ng bubong ngunit sa kasamaang palad na ubusan ng baterya ang drill bago pa niya ito matapos. Pagkatapos ay inilagay nito ang SIM card sa kanyang orihinal na telepono ngunit hindi pa rin niya ito mapagana. At nauwi ito sa kanyang labis na pagkadismaya at nagsimula nitong itapon ang lahat ng bagay at nang makita nito ang kutsilyo sinubukan niya itong gamitin sa butas upang tapusin ang trabaho ngunit naging dahilan din ito upang sumakit ang kanyang kamay. At sa paglipas ng panahon walang ibang magawa si Mia kundi ang alagaan ang sanggol at paminsan-minsan ay binabasa ang balat ng sanggol upang matulungan ito sa init. At nang sinubukan itong matulog mas nahirapan ito dahil ang kanyang tiyan ay kulang sa pagkain at sa huli na uwi ito sa desperasyon at nagpasya si Mia kainin ang kanyang sariling inunan. Nang bigla nitong narinig ang whale mula sa labas at nang tumingin ito sa labas tinamaan ng whale ang container dahilan upang muling umiyak ang sanggol. Tumugon si Mia sa pamamagitan ng paghampas sa pader ng container at nagawang takutin ang whale papalayo. At sa sumunod na umaga muling sinubukan ni Mia gamit ang kutsilyo at kalaunan ay nabali ang kutsilyo at ang kanyang telepono ay hindi pa rin gumagana at kailangan ni Mia inumin ang kanyang huling natitirang tubig. At dahil nahilo dahil sa init kumuha si Mia ng tubig sa dagat at itinapon ito sa kanyang ulo pagkatapos ay sinimulan nitong dilaan ang mga patak ng tubig mula sa kisame. At sa kasamaang palad na duwal ito pagkalipas ng ilang minuto at ang kanyang pagkahilo ay mas lumala at biglang nakakita si Mia ng isang eroplanong papel na lumapag sa kanyang paa. At sa mga puntong yun lumitaw ang kanyang unang anak na babae at sinisisi ang kanyang ina dahil sa pagkamatay nito sa kamay ng mga sundalo. Umiyak si Mia habang lumitaw si Nico at nagpapaalala sa kanya na hindi niya ito kasalanan. At nang magising ito sa kanyang panaginip gama ng kanyang pakiramdam dahil sa wakas ay umuulan at bumabagsak ang tubig sa mga butas. Sinigurado ni Mia na uminom ng tubig at nag-ipon ng marami hanggat maaari gamit ang mga plastic container. Kinuha rin niya ang lata ngunit nang masira ang takip mabilis itong nakaisip ng ideya at ang tali sa mga crates ay inilagay niya sa butas at sinimulan niyang hilin ito pababa hanggang sa tuluyan niyang mabuksan ang isang butas na nagbigay ng daan upang makapasok ang sinag ng araw sa loob. Pagkatapos umakyat si Mia sa ibabaw ng container at napagtanto na wala itong makitang lupa. Siya at ang sanggol ay natutulog sa itaas upang makalanghap ng sariwang hangin at sa oras na palitan ng damit ng bata itinapon ni Mia ang maruming tela sa tubig. At naakit nito ang atensyon ng mga isda kaya nagmadali si Mia na kumuha ng ilang tali at piraso ng metal upang subukan na manghuli at kahit gaano pa nito subukan hindi siya makatama ng kahit isang isda. At matapos na sumuko napansin nito ang isang eroplano na lumilipad at mabilis na pumunta sa container upang basagin ang isang telebisyon at kumuha ng piraso ng screen. Pagkatapos ay umakyat ito ngunit sa pagmamadali nito hindi niya sinasadyang masugatan ang sarili at hindi nito pinansin ang sakit at ginamit nito ang screen upang ipakita ang sikat ng araw ngunit hindi siya nakikita ng eroplano at tuluyang umalis. Isang desperadong Mia ang bumalik sa loob ng container at ginamit ang ilang wire at maliit na piraso ng metal upang tahiin ang kanyang sugat at isa itong napakasakit na proseso kaya sinikap niya itong gawin ng mabilis gamit ang alkohol. At pagkatapos nakita niya ang ilang earbud at nakakuha ulit ng isa pang ideya at gamit ang mga ito nagsimula itong gumawa ng isang lambat. At nang matapos ito itinapon niya ito sa dagat kasama ang isang maduming damit at sa wakas ay nakakuha ng isda na mabilis nitong kinain ng hilaw. At sa sumunod na araw nagsumikap si Mia para mabuhay at patuloy nitong inaalis ang tubig sa loob ng container gamit ang hose at patuloy rin itong nangisda ng matagumpay gamit ang lambat at inilagay ang mga isda sa mga plastic container. Kumuha rin siya ng papel mula sa kanyang diary upang magsulat ng SOS na tala at inilagay ito sa loob ng container na inihagis nito sa dagat at umaasang may makakakita nito. At sa isang hapon ipinakita ni Mia sa sanggol ang lahat ng mga larawan ng pamilya ipinakita din ito ang larawan ng kanyang kapatid na babae at binahagi ang kwento kung paano ito kinuha ng mga sundalo at sinisisi pa rin niya ang sarili dahil dito. At sa kinagabihan napansin ni Mia na si Noah ay nilalamig kaya gumamit ito ng alkohol at lighter upang gumawa ng apoy.
At sa kalagitnaan ng gabi nakarinig si Mia na tila may tumama sa pader at lumabas upang tignan at natuklasan na isa itong plastic container. At sa mga sandaling yun nagsimulang magring ang kanyang telepono at natuwa ito nang marinig ang boses ni Nico, ngunit sa kasamaang palad may masama itong balita. Sinubukan itong magnakaw ng bangka ngunit nakita siya ng mga sundalo at binaril at sa ngayon siya ay nagtatago, ngunit labis itong nasugatan at wala na ito masyadong natitirang oras. Tumawag si Nico upang magpaalam at hiniling kay Mia na mabuhay ito, kaya inilagay ni Mia ang telepono sa tabi ni Noah para makausap at marinig ang ingay ng sanggol. At matapos na sabihin na mahal nila ang isa't isa, namatay ang baterya ng telepono at pinatay ng hangin ang apoy habang umiiyak si Mia. At doon na ihayag na kay Mia pa ang sneakers na itinago nito para sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay gaya ng pinangako nito. At sa ika-26 na araw malapit nang bumigay si Mia at may mga guhit at rant sa mga papel na nakadikit sa pader na malapit nang maabot ang limitasyon ng tubig, kaya si Mia at ang sanggol ay nakatira ngayon sa ibabaw nito. Ginamit din ni Mia ang crate wood at ang mga plastic container at mga lubid upang pagsamahin ng biglang lumipad ang isang sigul sa container upang kumuha ng ilan sa kanyang pagkain, at nagbigay ito ng pag-asa sa kanya dahil malamang malapit na sila sa lupa. At sa kinagabihan nagawa ni Mia na gumawa ng bagong apoy nang bigla itong nakarinig ng ingay sa loob ng container at napagtanto na lulubog na ito sa lalong madaling panahon. Bumaba si Mia upang kunin lahat ng kanyang gamit. Nakita rin niya ang Snickers bar sa loob ng plastic container, kaya nakipagsapalaran ito at lumusong sa loob para kunin ito. At habang tinulak ng tubig ang bal sa palayo kasama si Noah, naipit ang paa ni Mia sa isang tali kaya nagpumiglas ito habang sinusubukan niyang hindi malunod. Gamit ang isang piraso ng metal nagawa niyang putulin ang tali at mabilis na lumangoy palabas ng container bago ito tuluyang lumubog. At nang makarating si Mia sa ibabaw, natakot ito nang hindi niya makita si Noah, at sa mga sandaling yun isang whale ang dumaan at naglabas ng tubig na tumama kay Noah at nagpaiyak sa sanggol. At ngayon ay nasundan ni Mia ang direksyon ng ingay at muling nakasama ang kanyang anak. At sa sumunod na umaga habang lumulutang binuksan ni Mia ang plastic container at itinapon ng ilang isda at umaasang makaakit ng ibon. At hindi nagtagal lumipad ang ilang mga sigul sa itaas nila at napansin ito ng isang bangkang naglalayag malapit sa lugar. Mabilis nilang dinala ang bangka sa direksyon at iniligtas ang maliit na balsa at nakita si Noah sa loob na buhay at nasa maayos. Mayroon din tali na lumabas mula sa balsa at nakadirekta mula sa dagat, kaya't sinimulan ng mga mandaragat na hilin ito hanggang sa lumitaw ang katawan ni Mia. Mabilis nilang binigyan ng CPR si Mia ngunit hindi na ito magising, gayunpaman tumanggi silang sumuko para sa sanggol, at pagkatapos ng madaming pagsubok nag-react si Mia at ibinigay ng mga mandaragat ang sanggol sa kanya bago ginamit ang isang radyo upang humiling ng tulong. Ilang sandali bago napagtanto ni Mia na ligtas na sila, at nang makita nito ang Ireland makukuha na niya ang bagong buhay na pinapangarap. Salamat sa panunood. Huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.